Hey guys, so today mag-install ako ngayon ng aking bagong upgrade sa aking CPU or sa ating system unit, yung ating air cooler, no? Kasi papalitan na natin yan. Hindi na siya okay sa akin kasi medyo mataas na yung kanyang temp. Pumapalo na ng 70, though normal lang yung 70, pero upgrade na natin. So bakit nga ba ako mag-upgrade ng aking CPU air cooler? Kasi yung akin is stock pa. So papalitan ko na siya ng third party or yung ating aftermarket, which is yung ating Dart Flash. So ito yung ating ipapalit guys, yung Dart Flash na Radiant. I-unbox natin to. So samahan nyo ako. Tara! Alright guys, so since wala tayong cutter, ito lang muna yung gagamitin natin. No? So ito nga pala yung ating Radiant. At ito guys ang ating AIO 240mm liquid CPU cooler, yung ating Radiant DC series, na compatible sa mga newer version ng ating mga chipsets, katulad ng LGA 17 at yung kanyang AM5. At inside the box makikita natin yung kanyang manual, kasama nung kanyang mga adapters at yung kanyang accessories. Andito na rin yung kanyang bracket for AMD, yung kanyang thermal grease na libre, no? At yung kanyang mga additional pa na brackets. At makikita nyo na rin dito mismo yung ating AIO liquid cooler. So meron tong available na color na black, white, at syempre yung kanyang pink na variant. So ang kinuha ko is black guys. Dapat white yan kasi naka white build ako, pero okay lang din. Hindi naman importante. At ito na yung ating AIO cooler na meron siyang radiator na E-shape liquid channel na nagmamaximize ng contact area for better performance. Meron din itong high strength cooling pipes. Yan guys, high woven count tube to prevent leaking. At yung kanyang 9 blades cooling fan na merong anti-vibration pads, no, para mag-provide ng supreme efficiency. At syempre guys, yung kanyang water block design na merong rhombus diverges infinitely outward design that makes the water block elegant. At syempre guys, yung kanyang copper base water block is made from pure copper na nagbo-boast ng high thermal conductivity. Okay, may kabigatan ng ating case, no? Nahirapan ako magbuhat. Bigat. Okay, tingin ko kasya naman to. Yan, so let's take it apart na yung ating CPU. Yan. Hindi na nalilinisan. So, siguro sabay na rin natin yung paglilinis. Tempered glass naman is hinge type, so pwede nyo siyang angat na lang yan. Easy access. Tanggal agad siya. So, dahan-dahan lang yung pagtabi nyo kasi baka kung kailan natabi niya niya, tsaka pa mababasag. So, video card, grabe. So, anting punas-punas lang para kumakapit yung kanyang mga magnetic dust filter. So, ayan na, nagliparan na yung dumi. Open na rin natin. Ayan, so, sana walang dumi. Para tuloy-tuloy, gano'n natin siya. Yan, so una natin tanggalin itong fan sa taas, lilipat natin sa baba. Yan, tanggalin na rin natin. Yan, so lilipat natin sa baba yung fan na existing sa taas, lilipat natin dito. So madami-dami to. Sige, baklasin muna natin lahat. Ayun na nga, ayaw niya matanggal. Very nice. So ang dami niyang ate guys, yung ating GTX 1660. Susunod natin tanggalin yung kanyang cards. So hindi ko sure kung tatanggalin to buo. Tingin ko tatanggalin to ng buo. There we go. Ayan. Alright, so tabi muna natin to. Tapos ilipat natin yung dalawang fans mula sa taas sa baba bago natin reconfigure yung case. Iikotin din natin yung power supply guys kasi nakaikot para makita RGB. So hindi ko na kailangan yung RGB. Ipapasok ko na yung init sa ilalim. There we go. Tayo natin. Right, trace natin. Saan to? Dalawa, isa. Tayo pa natin. There we go.
Yun. So, natanggal natin yung dalawang ating fan. So, ililipat natin siya sa ilalim. So, ito, mangyari dito is yung AK. Pwede ko na rin baliktarin. So, sasabay ko na siguro. Pwede ko na siguro baliktarin din ngayon to. So, sabay ko na rin. Ikot ko na rin tong power supply ko para wala akong problema. Ano tayo na? Kasi baliktad to eh. So, ayan. Ayan. So, ang dumi rin pala ng PSU natin. Grabe, ang dumi. So, higop talaga yung dumi. Nasa natin. Ayan, so mag-cable manage tayo ulit nito. Damn. Dami na naman, daming kable. Okay, ulit na natin yung fans dito sa baba. So ito rin, marami rin to. So puti na sila ulit, dalawa. Namiss na, so yan, kakamat pa sa mukha ko. Anyway, hindi pa tayo sa CPU cooler, so i-open natin itong ating case. Yan, so natanggal na rin natin yung stock fan. Ito. So, buksan na natin to. Since Intel ako, gagamitin natin yung Intel na bracket. Ayan, so LG A17. So, adjust natin yung bracket natin. Ito, sa LG. Ayan, so naka 17 na. So, tricky siya i-adjust ha. Ayan, so sobra na ata. Ayan. Yun, so sakto na siya guys. Ilalagay yung E. So, may kailangan ito ng gasket. Yung mga gaskets na yan, ito dito. So, ito yun. So, ito yung gaskets. Ayan, so yun yung gasket. Sinusunod talaga natin yung manual kasi wala talaga akong idea guys. Nakabit na natin yung gasket. Ayan, so ang gagamitin natin is yung may naka-label na 17. So, tanggalin na natin ito. Hinisin natin ito. So, malinis na yung ating Intel i3-12100F. So, kapit na natin lahat ito. Yan, this yung other one. So yung other one. Let's go. Hold mo maingay. Medyo higpitan mo. Higpitan nyo to. Yan. So okay na. At ikabit na natin yung ating radiator sa taas. Sabi mo na natin to. Dati ito ko lang. Since magagaling ko dito, tanggalin ko na to. Pasok na natin yung mga for cable management. Para wala tayong problema mamaya. Pasok na natin lahat. Ayan. Fix na yung memory card yan. Bahala. Pilit na lang natin pagkasya yung talaga. Yes, kapit muna natin to. Kapit na rin natin tong fans.
Ayusin na natin yung wiring. At ayun na nga guys, salamat sa panonood. Yung aking temperature is from 74 Celsius, naging 34 na lang siya guys. So napakalamig na kahit naglalaro ako ng Valorant at yung ating Red Dead Redemption. So kahit stress yung PC, ramdam ko na hindi siya nagiinit, no? At kung meron kang katanungan guys, please comment down below. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa akin, please do subscribe. Paki-like or share ng ating video, no? At salamat sa inyo guys. Hanggang sa susunod nating video. Kita kits.